Hoy, Pilipinas, hello sa inyo ka-coffee. Magandang araw po sa inyo sa mga nakikinig po sa atin. Nabalitaan nyo na ba? Si Philip Salvador. Si Philip Salvador nag-file na po ng kanyang kandidatura ng Certificate of Candidacy. Gusto nito maging senador. Actually, noon pa naman, in-announce niya na yan ka-coffee. Few months ago, inanunsyo niya na po yan na gusto niya mag-senador. Susundan niya ang yapak ni Robin Hood Padilla, idol ka-coffee, no? Nag-file siya ng COC. At nadulas siya dito ka-coffee. Ano to? Nadulas ba siya? Intentional ba to na nalaglag niya si Digong? Anong ibig sabihin natin sa nalaglag? Kinontra niya yung pinanindigan ni Digong, yung ginawa ni Digong during his administration, kinontra ni Philip Salvador. Anong ibig sabihin natin dyan? Sabi niya, sige, magbigay tayo ng opinion natin mamaya. Isa-isahin natin yan. Sabi niya, bigyan natin sila ng pag-asang makabalik sa lipunan. Ito daw pong mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bigyan daw po ng chance, hindi tsugiin. Kasi nung dating administrasyon, tinutsugi. Aba, contradicting ito ka-coffee. Sinasadya ba to ni Philip Salvador? O gusto niya nang i-distansya yung kanyang mga perception? Yung kanyang mga paniniwala doon sa paniniwala ng kanyang principal? Ng kanyang boss na si Digong? Anong ibig sabihin yan? Dalawa yan ha. Either hindi niya sinasadya, nadulas lang siya, nagkamali na siya, caught off guard lang siya sa interview na yan, at hindi talaga yan ang gusto niya sabihin. Pangalawa, intentional, at ito talaga yung gusto niya, at kontra sa gustong mangyari ni Tatay Digong o sa ginawa ni Tatay Digong. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Nadulas? O sinadya? Nako, laglag ito ka-coffee. Ano kayang reaksyon ng mga DDS dyan? Nakala? DDS, sino kayo? Kay Tatay Digong kayo o kay Philip Salvador? Sinong kakampihan nyo dyan? Filing Thursday his Certificate of Candidacy o COC, headline ng ABS-CBN ha. For Senator under Rodrigo Duterte-led PDP laban, ang action star na po na si Philip Salvador said he believed drug users should be rehabilitated, not killed, or hindi dapat sinutsugian. Oy, shout out kay Senator Bato de la Rosa, kalyado mo ito, si Philip Salvador, Ayan sana marinig ninyo yan nire-real to kayo, hindi daw dapat sinutsugi yan, nire-rehabilitate yan. Dapat noon pa, dating president. Ayan, naririnig niyo ba si Philip Salvador? Ano kaya to? Bakit kaya nasabi to ni Philip Salvador? Para makuha yung boto ng mga against sa mga Duterte, yun ba yun? Ang problema, baka hindi siya iboto ng mga DDS. Dahil kontra kasi ang mga DDS solid yan kung anong paniniwala ni Digong, kahit mali, paninindigan nila yan Paano yan? Kinontra yung paniniwala ni Digong. Naku po. Mukhang lumilihis itong si Philip Salvador Aspiring to run for Senate on a platform prioritizing peace and order. Pareha sila ni Bato de la Rosa parang copycat ang platform Salvador mentioned in his candidacy speech that he would support programs for drug rehabilitation. Medyo exciting ka-coffee na magkaroon na ng debate ng mga senador, mga aspiring na mga senador. Ang COMELEC, organize nila itong event na to at magkaroon ng debate para lumabas talaga dito yung may mga sense at yung mga walang sense. Asked to clarify whether he means he opposes Duterte's bloody war on drugs, Salvador answered, "Ako po'y naniniwala sa ginawa niya kasi po nakabuti dito sa atin." Talaga ba? Pero ngayon po, ano yun? Baka noon nakabuti, ngayon hindi na siguro. Sabi niya, pero ngayon po ang sa akin naman, bigyan din ng pag-asang marehab yung mga adik. Sinasabi dito ni Philip Salvador. Nako, sana marinig ni Bato. Sana marinig ni Digong itong sinasabi ni Philip Salvador na bigyan ng chance. Hindi yung bigla-bigla nyo lang sinutsugi dahil maraming nadadamay, mga inosente, mga bata, mga estudyante, nadadamay. Kasi po maski mga adik yan, meron pa ring pamilyang nagmamahal sa kanila. Exactly. Kahit hindi sila mahal. Halimbawa, nagtsugi ka ng isang tatay. Hindi lang isa yung tsinugi mo. May asawa yan. May nanay yan. May tatay yan. May anak yan. Paano kung 6 yung anak niyan? Paano kung biktima lang din siya? Edi tsinugi nyo na. Wala na siyang pag-asa makabangon. Di ba? Sige, tukhang pa kayo ng tukhang kasi gusto nyong habulin yung reward, yung accomplishment. Mamaya, kayo-kayo din yung involved dyan Sa pagpasok naging talamak yan Grabe, tuloy-tuloy na yung pinapasok dito sa bansa Baka front nyo lang din yan
natin alam. Dahil may mga balitang lumalabas na ganyan. Hindi lang isa yung chinutsugi nyo, marami na dependent doon sa tao. Asawa, kapatid, magulang, anak. Kung sa inyo mangyari yan. Ang masaklap pa, kung inosente talaga yan, napagbintangan nyo lang. O, di ba? Kawawa yung tao na yan. Salvador, who filed his COC alongside Duterte's chief drug war implementer and re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa, emphasized he objects to killing drug users. They should instead be arrested and be given a chance to undergo a rehabilitation program, sabi ni Philip Salvador. Hulihin at iparehab. Hulihin sila para bigyan sila ng pag-asa. Ayoko nang hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din ang aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako, sabi ni Salvador. May point si Philip Salvador dito, ka-coffee ha, sa sinasabi niya. Kasi ng previous administration, under the custody na ng pulisya, under the custody na ng authority, nachuchugi. Anong palalabasin nila? Nanlaban. Tama ba yan? Kahit let's assume, ka-coffee, na totoo, guilty. O sige, kahit korte ang magdedesisyon kung guilty o hindi. Let's assume na totoong gumagamit yan. Nasa kustodiya na ng PNP yan. Paano nanlaban yan? O baka naman talaga sinadya nyo at pinalabas nyo lang na nanlaban. Di ba unfair yan? Unfair yan, hindi yan tama. Yan ang ngayon, ang inilalaban ng International Criminal Court ng ICC. Nagkaroon kasi ng pang-aabuso sa kapangyarihan na ini-ignore ni Bato de la Rosa ngayon. May mga ruling na ng korte sa atin na nangyari yan, nagkaroon ng abuse sa hanay ng pulisya. Tapos ulitin niyo ulit. May point si Philip Salvador dito ha. Pero I don't think na makukuha niya yung boto ng mga loyalista kasi nasa ilalim siya ng PDP. De la Rosa, who came on stage after Salvador's turn on the podium, said his office had ignored attempts by the International Criminal Court to reach him regarding its probe into Duterte's drug war. Yan, napag-usapan natin sa isang vlog natin, ka-coffee, na sinadya niya. Huwag nang sagutin, huwag nang i-entertain itong mga requests, itong communications ng ICC sa kanila. The senator recently suggested to his colleagues in the upper chamber of Congress to pass a measure banning the Philippines from cooperating with the ICC. Hindi naman siya sinusuportahan ng mga kapwa senador niya dyan na huwag na tayo mag-cooperate siya sa ICC Ano sa tingin ninyo? May point si Philip Salvador at yung argument na yon, ka-coffee, I'm buying that argument. Sumasangayon ako sa kanya dyan, sa argumento na yan. Pero ang tanong dyan, lulusot ba si Philip Salvador? Mananalo ba si Philip Salvador? Ako, 90% hindi. Honestly, ka-coffee, ang senador, malalaking pangalan yan, kahit hindi magagaling, mananalo, basta malaking pangalan. Sa pagmamonitor natin sa election, malaking pangalan na ba si Philip Salvador? Yes, sikat siya. Pero ako, 90%. Hindi ko alam kung mali ako ha. Swerte niya kung mali ako. Tingnan natin, after May or June, tingnan natin, balikan natin itong video na yan. Di ba, pwede nyo akong singilin. Pero sa tingin ko, hindi mananalo dito si Philip Salvador. Malalaki yung kalaban niya, malalaki mga pangalan din yung kalaban niya. At mga batikan at may mga karanasan sa gobyerno. Kung ikaw ay magiging masuri, mabusisi, syempre titingnan mo yung malalaking pangalan na and with experience pa and may magandang track records. Mas sa dami ng tumatakbo, ka-coffee Walang kakamuti si Philip Salvador dyan. Even sa survey, hindi pumapasok ito sa Magic 20. Itong si Philip Salvador. Pero at least 3-9 niya. Siguro, kung panahon pa ni Digong, sinabayan niya si Robin Hood Padilla. O kahit, sige, noong 2019, tumakbo siya, baka nakalusot pa siya. Kasi endorse siya ng Duterte. Yung Duterte Magic, gumagana pa yung Duterte Magic. 2019. Noong 2022, baka gumana pa nga yan. Kung sumabay siya, tumakbo siya, baka nanalo pa siya sa pagka-senador. Pero ngayon, mukhang malabo na, ka-coffee. Yan, honest opinion ko yan. Mukhang malabo na si Philip Salvador dyan. Dahil medyo dihamak na mas marami ang lamang sa kanya. Ano sa tingin ninyo? Yan ay assessment ko lang naman, ka-coffee. Fair assessment natin dito kay Philip Salvador. Pero nag-agree tayo dito sa argumento niya. Kinukontra niya, tinututulan niya itong mga argumento ni Digong na hindi dapat sinutsugi ang mga drug suspect. Pero if we question or if we talk about the winnability ni Philip Salvador,
medyo malabo-labo ka coffee, medyo mahina-hina pa. Pero natin alam kung yun talaga ang purpose niya. Manalo siya, makakuha ng spot or baka may ibang purpose no ng pagtakbo. Ano sa tingin niyo ka-coffee? Sige, share niyo po ang inyong opinion diyan sa ating comment section. Para mabasa ng iba nating mga ka-coffee, DDS ka man, loyalista o kung ano man po. Ilagay ang inyong komento, opinion diyan sa ating comment section para mabasa po ng mga nagmo-monitor sa atin, mga nakasubaybay po sa atin. At baka di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba. Subscribe lang po yan at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at mga kaibigan natin dyan sa California. Happy viewing po sa inyo. At kay Jana, at sa mga Rivera family ka-coffee dyan po sa California. Happy viewing po sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyo. Kay Sir George, thank you. Kay Ma'am Odessa, thank you for tuning in. Bye-bye. Everyone, good night.